Let us give agad a clap of praise sa buhay po ng ating beloved pastor, the man of God, Pastor Walter Tabor. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Oh, it's so good to worship the Lord. Talagang the greatest moment in the lives of every believer, of every Christian, every child of God is to worship the King of Kings and the Lord of Lords, our Savior, our Father. His presence is more than enough treasure, is more than enough riches. His presence is more than everything else in this world. Hallelujah. Are you ready for the word tonight? Pakisabihin mo nga, I am ready. Yes, praise God. So we go to our second session for our series Born Again, no? At syempre pa, nung nakaraan po ay ating pong napag-aralan ng isang Pariseo, isang leader or rulers of the Jew ay lumapit sa ating Panginoon Jesucristo at kinilala niya ang ating Panginoon bilang mabuting guro, no? A good teacher. At ako'y naniniwala dahil po si Nicodemo ay matalino at members of the Pharisee, he came to Jesus Christ seeking for knowledge. But the good news here is Jesus Christ gave him life. No? Si Nicodemo ay lumapit kay Jesus para magkaroon ng kaalaman, pero si Jesus binigyan niya si Nicodemo ng buhay. Bakit? Sapagkat si Jesus ay buhay. Now, in John chapter 3 verse 3, this is actually the very response, the reply of Jesus Christ to Nicodemo. Ito'y kinikilala pa lamang niya si Jesus bilang guro. At dahil kinikilala niya, ibig sabihin, umaasa siya na meron po siyang matututunan. Pero ang Panginoong Jesucristo po yung nagsalita ng hindi kayang maunawaan ng natural na kaisipan ng isang tao. Kinakailangan po ay mabuksan ang isipan ng isang tao sa salitang ito sapagkat ito po'y napakalalim. It is only the Spirit of the Lord that could give us that illumination or understanding about the revelation of Jesus Christ. Nang sinabi niya na, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So the question of Nicodemo sa kapahayagang ito ng ating Panginoon is, how can a man be born again once he is old? Can he enter it back into his womb's mother to be born again for the second time? So literal, no, ang pagkaunawa ni Nicodemo ang salitang born again. Pero ating pong napag-aralan, no, last Friday, na to be born again is to be born of God. To be born again is to be born in the Spirit. To be born again is to have the very nature of God to a person. You must be born again or born of God to become a member in God's or to God's family. Parang tayo lang, nung tayo po'y pinanganak sa ating pong mga magulang, tayo po'y naging miyembro sa ating pong pamilya. Ano man ang itsura mo, ano man ang kalagayan mo, lalaki o babae, you become a member of the family of your parents nung ikaw ay pinanganak sa kanila. So para tayo naman ay maging bahagi ng pamilya ng Diyos, every person, they need to be born again. Kaya yan po ang sabi ng Panginoon, ano? He cannot see the kingdom of God. The kingdom of God where the King, our Lord Jesus Christ as King, has dominion. So, kailangan po ikaw ay madumina. You must be under the rulership. You must be under the family or in the family of God. And to be in the family of God, you need to be born of God. Nicodemus was a moral, religious man, one of the chief teachers, rulers of the Jews. Yet, he did not understand the truth about the new birth. Maraming religious people, they don't understand this. Kasi kapag religyoso ka,
ang itinuturo ng mga relihiyon na nakamulatan po natin is all about you doing good, you performing good, you doing the rituals and the rules and regulations and the ordinances of religion for you to be accepted by God. So it's all about works. It's all about good works. It's all about their performance. Alam mo ninyo, I understand that a person doing something good and presenting that goodness that na ginagawa niya upang ma-qualify sa Diyos ay isang taong pwede niyang ipagmalaki. You can be boast of your performance. Kaya sabi po ni Pablo in Ephesians chapter 2, not by works, so that no one can boast. Kasi if your salvation or being a member of God's family na-qualify ka because of your good works, then you can boast. O pwede mong ipagmalaki yung ginawa mo, pwede mong ipagmalaki yung mga accomplishment mo, pwede mong ipagmalaki yung mga laki ng naibigay mo, or dami ng nagawa mo bilang relihiyoso. Pwede mong ipagmalaki yung mga natapos mo o yung kaalaman mo, at yan ang magiging dahilan kung bakit ikaw ay tinanggap sa Diyos at naging bahagi ka ng kaharian ng Panginoon. So, yun po ang tinuturo at pagkakaalam ng mga religious people katulad ni Nicodemo. Marami po sa mga Pariseo during the time of Jesus Christ, what they know is they are qualified for eternal life. They are qualified to enter heaven because they are Pharisees. They are the most, sacred, so-called group of sect religion during their time. Kaya nga po kapag sila po yung nagpe-pray, ay, Panginoon, maraming salamat po. Ako po ay nagbibigay ng aking ikapo. Ako po ay nag-aayuno. Linggo-linggo. 2 ulit pa nga. Tapos, they always compare themselves to other people. Hindi ako katulad ng paganong ito o Samaritanong ito na makasalanan. So, they look at themselves righteous. Okay? So, ang tingin nila at ang kanilang measurement sa kanilang sarili, they're making measurement, Mine-measure nila yung kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang ginagawa. But you know what? Those religious activities and man's performance, man's righteousness are rejected in the sight of God. That is not the way for a person to be a member of God's family or to be in the kingdoms of God or to have eternal life. Okay? Yan po si Nicodemo. Hindi niya maintindihan ang new birth. Being religious and moral does not make a man fit for heaven. He must be born again, and that is born from above. So you must be born again. Okay? Walter, you must be born again. Okay? So kung hindi pa mga hindi kilala nyo na hindi pa naipapanganak muli, again, you mention their name, you must be born again. And then ilagay nyo po yung verse at si Jesus po nagsasalita upang nang siya ganon ay maunawaan po nila. So, tinalakay po natin yung dalawang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo po ang nagsabi in verse 6, chapter 3 in the book of John, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Kapag ang isang tao po ipinanganak sa laman, ay laman nga. Ibig sabihin, you become a member of your literal or physical family. So, kailangan ang tao ay may panganak na muli. Sabagat dito po sa verse na to ay ipinapakita na mayroong dalawang kapanganakan. Ang taong minsan lang ipinanganak, 2 ulit mamamatay. At ang taong 2 ulit ipinanganak ay po pwedeng hindi mamatay or minsan lang siyang mamatay physically. So, born again is to be born in the Spirit. Ang sabi ni Lord in verse 7, marvel not that I said unto thee, you must be born again. Huwag po tayong magtaka. Lahat ng tao, mayaman, mahirap, saan man siya nakatira sa mundong ito, ano man ang kanyang lahi, ano man ang kanyang kulay, nakapag-aral o hindi, all people must be born again. And this is our mission. Actually, this is the very reason why Jesus Christ came from heaven to earth,
just to give this message to people that everyone must be born again. Everyone must be born in the Spirit. Everyone must have the life of God in them. And God wants all people to be born again. At ito rin po ang ating mission, mga kapatid. The very business of God ever since Jesus Christ came into this world is to bring this message to people that they need to be born again. It is a need. It is a must. It is imperative, necessary to all people. Because a person died without being born again, he is separated from God. This is a serious matter. And this is the very desire of God. So no amount of education, religion, or discipline can change the old nature. We must receive a new nature from God. So to be born again, or to have a very nature of God, you must receive it. You cannot produce the nature of God. You cannot produce the life of God by doing good works in your own. No one. Kaya po wala pong religious na po pwedeng makapag-produce ng nature ni God. They must receive it. Kaya po ang tanong, paano? Ang tanong po natin nung nakaraan ay, paano ang tao ay makatanggap? So what is the means now for a person to be born again? Ang natalakay po natin nung nakaraan ay, he must hear the word. And the word has life. John 6:63, sabi ni Lord, ang mga salita na binibitawan ko sa inyo ay espiritu at buhay. So ibig sabihin, kapag narinig mo ang salita ng Diyos patungkol kay Kristo, patungkol sa ginawa ni Kristo, ito po'y merong buhay. Those words are spirits and it has life. Actually, they are life. Hindi lang may buhay, kundi words, the message about Jesus Christ is life. And Jesus Christ that we are, or the very content of our message is life. Kaya po, ang isang tao ay walang kapanganakang mangyayari sa kanya kung wala siyang narinig. Kung meron man siyang narinig at wala siyang naintindihan, hindi po ito magpe-penetrate, magsisink in ang salita sa kanyang puso kung wala kang naintindihan. Kaya napakahalaga na maintindihan ng isang tao ang salita ng Diyos, because a man cannot be born again without hearing, understanding, and receiving the Word of God. Okay, ulitin ko ha. A person cannot be born again, cannot be born in the Spirit, cannot receive the life of God without hearing the Word, understanding the Word, and receiving the Word. Hindi mo pwedeng tanggapin ang isang bagay na hindi mo naintindihan. At hindi mo maintindihan ang isang bagay na hindi mo naririnig. Kaya nga po yung mga ibang tao na nagpahayag so-called without understanding, tapos hindi mo na nakita sa church pagkatapos, ibig sabihin, wala silang naintindihan. At po pwede ko rin sabihin yung mga hindi po nagpapahalaga ng salita ng Diyos, hindi po nagpapahalaga ng kanila pong tinanggap, maaaring hindi rin nila naintindihan. Sabagat ako'y naniniwala, ang taong nakaintindi ng kahalagahan ng buhay na tinanggap niya sa Diyos, lalo't higit ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ay mga taong punong-puno ng buhay ng Diyos. At ang taong merong buhay ng Diyos ay nagpupuri sa Diyos. Hindi ka magpupuri sa Diyos para bigyan ka ng buhay. No. Kung bakit ka nagpupuri sa Diyos, sabagat binigyan ka ng Diyos ng buhay. Hindi ka nagpupuri sa Diyos para pagpalain ka ng Diyos. No, nagpupuri ka sa Diyos sapagkat alam mo, pinagpala ka ng Diyos. Lahat ng bagay na kailangan mo sa mundong ito ay ibinigay na ng Diyos nang ikaw ay tumanggap sa Kanya. Kaya nga po kapag naintindihan mo kung ano yung tinanggap mo, nung tinanggap mo Panginoong Jesucristo, glory to God, at kung anong merong buhay ka, anong nature meron ka ngayon, you will glorify God with all of your hearts all the days of your life. Hindi binipilit na magpuri ang isang taong merong buhay ng Diyos sa kanya.
Hindi pinipilit na magpuri sa Diyos ang isang taong merong nature ng Diyos. Sabagat if that is the nature, your nature, the nature of God, it is your life. Hinahanap mo ito kung paanong ang isda, hinahanap niya ang tubig. Ang tao na merong buhay ng Diyos, ipinanganak na muli, purihin ng Diyos, hinahanap niya ang sumamba at maglingkod sa Diyos. At kagalakan niya na ipahayag ang salita ng Diyos. Sabagat nais niya na lahat ng mga tao, lalo tigit ang kanilang makamag-anakan, mahal sa buhay, ay matanggap din nila ang buhay ng Diyos. So, this is the life of a person who has the life of God in them. They will, it is their joy to praise God. It is their joy to share the good news. At alam nila kung anong meron sila ngayon. Glory to the name of Jesus. You know, question. Ito po yung question ni Nicodemus. How can these things be? Paano po mangyayari yon? And then the answer is this. Ito po yung sagot ni Jesus. Napakatalinghaga po kapag ang Panginoong Jesucristo ay sumagot. Pagka kayo po yung nagbabasa ng Biblia at uunawain po ninyo yung mga sagot ng Panginoon, punong-puno ng buhay, punong-puno ng karunungan. Kaya nga, if you want to gain wisdom, if you want to have the power of every word coming out of your mouth, you have to know and understand the word of Jesus Christ. The word of Jesus is life, full of power, full of life. Glory. Ang sabi ni Jesus, verse 14, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Actually, bago sinabi ni Lord tong sagot na to medyo binanatan pa niya si Nicodemo Nung sinanong ni Nicodemo, how can these things be? Sabi ni Jesus, teacher ka pa naman? Hindi mo alam? Hindi mo maintindihan? Religious leader ka pa naman? Nag-aaral ka pa naman sa seminaryo? Pagkatapos hindi mo maintindihan ang lahat ng ito? Yun po ang sagot ni Jesus. Pero, dahil po ang Panginoon ay nais niya na si Nicodemo ay magkaroon ng buhay, pinahayag po niya. At hindi ko alam kung naintindihan to ni Nicodemo. And my prayer is this, lahat po ng mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na yung mga nasa building na to, at lalong-lalo na ang mga taga ever-increasing grace ay maintindihan po nila ang ibig sabihin ng sagot ng ating Panginoon Jesucristo dito sa verse 14. That as Moses lifted up the serpent, okay, in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Ang ibig sabihin yan, kinuha dito ni Jesus in Numbers 21, 4-9, yung pong nangyari doon sa wilderness. At meron pong tatlong inilalarawan. No? The serpent on the pole is the story of sin. At ang ipinapahayag po dito ng sinabi ni Jesus ay pinarusahan ni Yahweh ang mga Israelita nung sila boy mareklamo. No? Ang daming miracle na pinakita ng Diyos and yet, still, they don't trust God. Parang yung ibang mga mananampalataya at ibang mga Kristiyano, ang dami na nilang himalang naranasan sa Diyos. Ang dami nilang biyayang tinanggap sa Panginoon. Pero tuwing tumarating ang problema, they are bothered. They are worried. Hindi nila naintindihan na ang dami ng mga pagliligtas na ginawa ng Diyos, himala, ang dami ng pagpapagaling na ginawa ng Panginoon, kahit gaano karamit katindi yung mga sakit na dumating sa kanila, gumagaling sila. Kahit dumating na yung krisis, pandemya, hanggang ngayong buhay pa sila. Kahit na dumaan ang napakaraming bagyo sa buhay, nandito pa rin sila. Niligtas sila ng Panginoon. And yet kapag dumarating na naman, para bang nandoon naman yung takot. Kapatid, nung niligtas ka ng Diyos ng minsan at magpakailanman, ibig sabihin, iingatan ka niya magpakailanman. You have to put your trust in the Lord because He loves you. And because He loves you, hallelujah, He will never allow any circumstances to defeat you at hindi niya rin papayagan na anumang gawa ng kaaway na mag-prosper against you.
you are forever victorious. Glory. So, the serpent on the pole is the story of sin. It is also a story of grace. Because Moses interceded for the people and God provided a remedy. So makikita po ninyo doon, ang Diyos, even in the Old Testament, is a God of grace. Kapag ikaw ay tumawag sa Kanya, magbibigay ang Diyos ng remedyo. Kaya lang, yung remedy na binigay sa Diyos dito, hindi niya sinabi na magsunog kayo ng mga kahoy at pagkatapos yung nagbabagang kahoy, yun ang pampatay nyo sa mga ahas, hindi po yun. O kaya, asahin nyo yung mga itak at pang sa ganon, tabasin nyo ang mga ahas. Hindi po yun ang remedy ng Diyos. Ang remedyo ng Diyos na binigay niya ay eto. Kailangan gumawa ka ng ahas na tanso at itaas mo siya para makita ng lahat ng tao. So, the remedy that God gave to Moses doon po sa makamandag na mga ahas na kamamatay ay pananampalataya. They must believe. Na kapag sila'y tumingin doon sa tinaas ni Moses na ahas na tanso, ay hindi sila mamamatay, sila'y maliligtas. Or a story of faith that when the people look by faith, they were saved. Yan po yung ginamit ni Jesus o sinagot ni Jesus dun sa tanong ni Nicodemo na, how can these things be? Paano mangyayari ang isang tao ay may panganak na muli? So, katulad po ng makamandag na kasalanan na dumating sa atin sa pamamagitan po ng isang taong si Adan, ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 12, sin entered into this world, then death reigned to all people. Lumaganap ang kamatayan dahil sa pumasok na kasalanan. So ibig sabihin, lahat tayo ay katulad ng isang nakagat ng ahas na mamamatay, at ang tanging paraan upang tayo ay magkaroon ng buhay ay tumingin dun sa itinaas ni Moses na ahas na tanso at tayo'y maliligtas. But the problem is, people are doing something and they want to save themselves by doing goods. Kaya ito po yung binigay ng ating Panginoon Jesucristo na kasagutan. Katulad ng pagtaas ni Moses doon sa serpent sa wilderness, so must the Son of Man be lifted up. At ang sabi niya in verse 15, John chapter 3, that whoever believes in Him, in Jesus, should not perish but have eternal life. Glory to God. Hindi ka mapapahamak. Mawawala ang kamandag ng kasalanan sa iyo kung ikaw ay mananampalataya katulad ng mga Israelita na tumingin doon sa itinaas ni Moses na ahas na tanso. Same thing. When we believe in Christ Jesus, when He was hung at the cross, then you will not perish, but you have eternal life. So what is the answer dun sa tanong ni Nicodemo? Paano ang isang tao mapanganak na muli? Paano mangyayari ito? Believe in Jesus Christ. Amen? So how can a man be born again? Believe in Jesus Christ. You need to believe Him. Ibig sabihin, kapag naniwala ka, wala ka ng ibang paniniwala ang iba. At kapag naniwala ka kay Kristo na Siya ang daan, Siya ang katotohanan, Siya ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, wala ka ng tatawagan pang ibang pangalan na magliligtas sa iyo. Wala na ka ng ibang tatawagan pang pangalan na magbibigay ng ulan sa iyo. Wala ka ng ibang tatawagin pa na ibang pangalan na magbibigay ng masaganang buhay sa iyo. Lahat ng kailangan mo, all things that pertaining to life and godliness was provided by our Lord Jesus Christ. And He is the only way going to heaven. No other way around. It's not by your works. It's not by your own righteousness. It's all by Jesus Christ. That is the word believe on Him. Ang believing kay Jesus Christ, hindi po yung tanggapin mo siya plus yung gawa mo or plus yung iba pang mga relihiyosong tao o di kaya ay ginawang santo. Mga kapatid, there's only one way. The problem of people is not hindi yung ayaw nila kay Jesus.
Ang problema ay hindi po yung they reject Jesus. No. The problem is they don't really believe in Jesus alone as a Savior. Bakit? Idinadagdag nila si Jesus sa marami nilang collection na tagapagligtas. Biruin mo, si Jesus ang fountain of light and everything, and yet you're calling other name than Him. That is insult to the name of Jesus Christ. Kaya nga po, believing in Christ, what we need to believe in Christ is eternal life is Jesus. Sabihin nga natin, eternal life is Jesus. Kaya nga po, pag tinanggap po si Jesus, He is eternal life. And He is the life, the source of life. At sabi po ng John chapter 1 verse 3, all things were made through Him. And without Him, nothing was made that was made. You understand that? If you're gonna meditate on that verse, John chapter 1 verse 3, ito po'y pumapatungkol kay Jesus, na lahat daw ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya, at kung wala siya, walang nalikha kahit isa. Kaya lahat ng bagay na nakikita nyo sa mundo, saan man kayo pumunta na mayroong buhay, that life comes from Him. The life of those things that has life, even the plants, even the fish, everything that has life, it comes from Him. He is the source of life. Yan po sinasabi ng verse 3. Kaya po, ito ang hindi po maintindihan ng mga taong makalaman ng isipan. Kasi, if you are a natural man, you cannot understand who Jesus Christ is. Kaya, ang tao kapag naipanganak na muli, mabubuksan ang kanyang kaisipan. Magsisimula po na dapat paniwalaan mo na si Kristo ang tagapagligtas mo. Magsisimula sa paniniwala na si Kristo, sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang kasalanan mo at siya ang kailangan mo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Itakwil mo ang lahat ng dati mong pinapaniwalaan. Alisin mo ang lahat ng dati mong pinapaniwalaan at itira mo si Jesus Christ lamang. Hindi po natin gagayahin yung mga Indian doon sa India na maraming Diyos-Diyosan, at lahat ng Diyos-Diyosan nila ay kinikilala nila na mababait at magliligtas sa kanila. Kaya kapag ikaw pumunta doon at sinare mo si Jesus sa kanila, tuwan-tuwa sila. At sasabihin nila, ay, thank you. Ang bait naman nung Jesus na yan. Tatanggapin ko siya. At ngayon, dati, 1,809 ang aking Diyos. Ngayon, 1,810 na. So parang idinagdag lang nila si Jesus doon sa mga dati nilang mga Diyos-Diyosan, pinapaniwalaan, kinakapitan. Kapatid, if you receive Christ, if you believe in Him, believe Him alone. Because He is the only name that was given under heaven for the salvation of everyone who believes. Jesus Christ alone. At yan po ang ating pong isisigaw sa buong mundo. Jesus Christ alone. Now, in verse 4, in Him was life. Bakit kailangan nating tanggapin si Kristo at paniwalaan? In Him was life. Nasa Kanya ang buhay. At ang buhay na ito, hindi lamang po yung buhay na nandito tayo, not only for the physical, but even the spiritual life. And everything that has life. And the life was the light of men. Kaya po yung taong nakatanggap ng buhay mula sa Diyos ay meron pong liwanag ang kanyang buhay. Ibig sabihin, alam niya ang direksyon ng buhay niya. Alam niyo ba na maraming tao, humihinga pero hindi niya alam kung saan siya pupunta? Humihinga pero hindi niya alam kung anong direksyon ng buhay niya. Humihinga, nag-aaral, nagnenegosyo, nagtatrabaho, merong bahay, nakabili ng ganito, lahat ng mga ambisyon niya sa buhay at sa mundong ito ay nakamtan na niya. Pero dahil walang buhay ni Kristo sa kanya, hindi niya alam kung saan siya patutungo. Ang pinaghandaan niya ay nakabili na siya ng lote para sa kanyang libing. At nakabili na rin siya ng kanyang
memorial plan. Lahat. At na maaring meron na rin pinatabangguya. At maaring meron na rin siyang iiwanan na salapi o kayamanan para sa kanyang mga anak. So, para sa kanya, payapa siya. So, ibig sabihin, hindi niya naintindihan ng buhay dito sa lupa'y pansamantala at ang tunay na buhay ay when you exit from this world. Friend, eto po ang problema sa marami, kaya kinakailangan tayong nakaintindi at binigyan ng Diyos ng kaunawaan. We have to share Jesus to them. Why Jesus? Because in Him, in Christ, in Jesus, is eternal life. And that life is the light of men. Kaya nga po nung tayo po'y nakatanggap sa Panginoon, nagkaroon po tayo ng kapayapaan, liwanag ang ating buhay, masaya tayo sapagkat alam po natin ang ating patutunguhan. Amen? We are enjoying life. Praise God. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Hindi nila maintindihan. Now, sa ibang version, no? Through His creative inspiration, this living expression made all things. Dito po sa The Passion Translation, ang ginamit po na the picture of Jesus Christ here is living expression. Doon sa ibang version ay word. Pero ang original ay logos. He is the logos, He is the word. Pero dito po ay living expression. Because Jesus Christ is the living expression of God. Pag sinabing living expression, lahat ng bagay na nakikita mo, ay yan po ang ekspresyon ng Diyos ng kanyang kamangha-manghang gawa. Kaya po lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ni Kristo. Praise God. This living expression made all things. Nothing has existence apart from Him. So, this living expression made all things. All things happened because of Him, and nothing happened apart from Him. Wow! What an amazing Jesus we have. Kaya pala sinasabi niya, kailangang maniwala kayo sa akin. Sabagat kung hindi kayo maniniwala, hindi kayo may papanganak na muli. Okay? So, verse 4, a fountain of life was in Him, for His life is light for all humanity, and His light never fails to shine through darkness. Glory to God. Light that darkness could not overcome. Pag nasa iyo si Kristo bilang liwanag, okay, yan ang magiging liwanag ng buhay mo. Alam niyo ba ibig sabihin ng light? Life is equals light. Pag meron kang buhay, meron kang liwanag. At alam po ninyo, kahit gaano kadilim ang isang lugar, hindi niya kayang pawiin o i-wipe out ang liwanag. Nakakita na kayo ng dilim na kaya niyang i-wipe out ang liwanag? No. The more na madilim, kahit maliit ang liwanag niya, the more na magliliwanag. Darkness has no power to wipe out light. At ang tanging magbibigay ng liwanag sa buhay ng isang tao ay ang liwanag ni Kristo. At ang liwanag ni Kristo ay yung buhay na walang hanggan. Kaya po yung tao na merong buhay ni Kristo ay merong liwanag ni Kristo at sila ngayon yung magwa-wipe out ng darkness dito sa mundo. Ang darkness po na sinasabi is death, sickness, poverty, confusion, evil. Those are darkness. And another metaphor of darkness is sons of darkness or sons of evil. Alam mo ba ninyo na tayo po ay under the power of darkness and under the power of Satan nung tayo'y wala pa sa Panginoon? Lahat ng tao na hindi pa naipapanganak na muli, they are, whether you like it or not, medyo mabigat po ito, but they are under the power of Satan. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 3. Okay? Medyo mabigat po yung katotohanan ito. Pero this is reality according to what the Bible says. Kaya nga po yung mga katotohanan ito ay kailangan tayo na nakakaalam, nakakaintindi, ay magkaroon tayo ng spirit of urgency sharing the Word of God every day.
Para sa akin, ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ako para ipahayag ang salita ng Diyos. I-enjoy ang kabutihan ng Panginoon. Ipahayag na si Kristo ang siyang buhay. This is the reason why. And the only reason why. And I do believe, lahat ng tao na makakaindi, you're not alive today, living just for yourself. Ang mga taong nabubuhay para sa kanilang sarili lamang ay pong mga tao na hindi po nila naintindihan kung sino sila. Hindi nila alam na sila'y pansamantala lamang dito sa mundong ito. Alam niyo ba, life is just temporary here on earth. Kaya nga po, sabi mo ng Bible, we are just journeying. Tayo po ay bumibiyahe lamang sa mundong ito. We are just passing by in this world. Maybe we stay here for 50 years, 60 years, 70 years. Okay? Kahit gaano ka kayaman. 100 years. Actually, bibihira na umabot ng 100 taong ngayon. Ang mga taga-EIG siguro po pwede pa 120. Amen? Tsaka lahat ng mga nanonood. Amen? Hallelujah. E paano ka mabubuhay ng 120 kung sa susunod na buwan darating na si Jesus? Amen? Oh, hallelujah. So, ang tanging makapag-wipe out ng darkness, ang tanging makapag-wipe out ng kamatayan, sakit at karamdaman, kahirapan, confusion, war, all evil things and evil works is light. It will wipes out all those. So, ibig sabihin, ang tanging makapag-aalis ng kamatayan, sakit, kahirapan, confusion, everything, every works of the devil is that life of Jesus Christ in your life. So, kapag dumating po ang buhay na siyang liwanag ng buhay ng isang tao, mawawala ang kamatayan, kahirapan, confusion, at maging ang kontrol at kapangyarihan ng diablo sa kanyang buhay. And I congratulate you because the devil has no longer power over you. Death has no longer power over you. Sickness, diseases, and even pandemic, and even any COVID or virus has no longer power over you, because that life that brings light unto you remains forever in your life. Glory, hallelujah. Praise the name of Jesus. So whoever believes on Him are born of God. Sabihin nga po ninyo, I am born of God. So ikaw ngayon ay pinanganak ng Diyos dahil ikaw ay nanampalataya kay Kristo. So that is a born again person. They are born of God. Hindi po ibig sabihin na pumunta ka sa church, nagpalista ka, born again ka na. Nagmiyembro ka, born again ka na. Nagpabautismo ka. Maraming nagpapabautismo, hindi po naintindihan. Ano? Kahit ilublob ka ng 3 oras dyan, kung hindi mo naintindihan ang salita ng Diyos, you cannot be born again. Kaya nga po, we're not against water baptism because that is your public declaration of your belief. But water baptism without receiving the real life, without receiving wholeheartedly, without receiving and understanding Jesus Christ, then, yung paglublob mo sa tubig, walang kwenta yon. Walang kwenta. Magkakaroon lamang yan ng kwenta at kwento, no? Kapag naintindihan mo yung tunay na tinanggap mo. Sapagkat ang naglinis sa iyong kasalanan ay hindi yung tubig, doon sa swimming pool, sa dagat, sa ilog, sa batis, sa batya, sa timba, o kung saan ka man inilublob. Hindi po yun ang naglinis sa iyo. Ang naglinis sa iyong kasalanan ay yung dugo ni Kristo na dumaloy doon sa krus ng Kalbaryo. Ang nagbigay ng buhay sa iyo ay hindi po yung pagkalublob mo sa tubig, kundi si Kristo na siyang buhay na walang hanggan na tinanggap mo. At kung bakit meron kang buhay na walang hanggan ngayon, ay dahil tinanggap mo ang buhay na walang hanggan, at yan ay si Kristo. Oh, glory to the name of Jesus. So, whoever believes in Him are born of God. Ang sabi ng John 1:12 and 13,
to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave them the right to become children of God. A child of God. Hallelujah. So pinapahayag dito kung paano maging anak ng Diyos ang isang tao. So lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, lahat ng tao ay galing sa Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang tanging anak ng Diyos ay yung mga tumanggap, nanalig kay Kristo. At yung po mga tumanggap at nanalig kay Kristo, yung po yung mga nakaintindi kung anong ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. At yung po mga tumanggap na ito, sila po'y ipinanganak ng Diyos. They are born of God. Ipinaliwanag po dito ni John in verse 13, children born not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but they are born of God. Paano sila ipanganak na muli? Paano sila pinanganak ng Diyos? Nung sila po ay tumanggap, naniwala sa ating Panginoong Jesucristo. And again, you cannot receive Christ unless you hear the message about Christ. And you cannot understand if you don't hear. And you cannot receive if you don't understand. So kinakailangan marinig, maunawaan, at tanggapin ang mensahe. Kaya, huwag po kayong mag-alala kung hindi po nyo naintindihan pa ngayon. Just keep on listening. And just keep on understanding. Just keep and allow the Holy Spirit to, bigyan ka ng kaunawaan. Pero alam mo ninyo, ako'y naniniwala na kapag ang Espiritu Santo ang kumilos, kahit ngayon mo lang narinig, malinaw sa iyo. At kapag malinaw sa iyo ang lahat ng bagay, praise God. Ibig sabihin, that's the time that you are now born of God. Sabagat ako'y naniniwala na merong talagang panahon ang tayo may panganak na muli. Kahit gaano katigas ang puso ng isang tao niyan, kahit gaano kapusakal na kriminal yan, kahit pa makapalang kanyang mukha at pag sa tingin natin ay parang hindi mo born again, don't judge the book by its cover. They have the heart, they have the Spirit, and when the Spirit of the Lord moves, kahit sino pa yung taong yan, kahit malaki pa yan, kahit gaano pa nakakatakot ang pagmumukha niyan, kapag ang Espiritu Santo ay kumilos, then they have that heart open, receive the life of God. Hallelujah. So, since you are born again or born of God, you are a child of God. Wow. So, tayo po'y naging anak ng Diyos nung tayo po ay ipinanganak ng Diyos. So, ano bang sabi? 1 John 3:1. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Tayo po'y mga anak na ng Diyos ngayon. Amen? I am born of God, therefore I am a child of God. Pakisulat nga po ninyo, I am born of God, I am a child of God. So kinakailangan po i-establish natin ang sarili natin, o hindi yung anak ka ng Diyos ngayon, pagkatapos bukas anak ka na naman ng demonyo. Hindi po pwedeng ganun. Pag anak ka ng Diyos ngayon, magpakailanman, kahit anong sabihin po ng mga tao sa iyo, kahit anong pangusga nila sa iyo, no? You are a child of God. Kaya nga po, sa lahat po ng mga anak ng Diyos, you have to treat them as a child of God. They are your brothers. Kaya ang tawag sa atin ay brother, sister. Bakit paano tayo naging magkapatid? Bakit paano kita naging kapatid na lalaki, kapatid na babae, samantalang magkaiba naman ang tatay natin, magkaiba apelyido natin? The reason why we call sister, brother, because we have one Father. And there's only one blood that was shed at the cross of Calvary for our sins to be washed away. Meron tayong iisang Panginoon, meron tayong iisang tagapagligtas, at meron tayong iisang nature at buhay na tinanggap. Dahil dyan, tayo ay brothers, sisters, we call each other. Glory to God. Kaya nga, you have to treat your brothers and sisters. They are your family. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. What a great love the Father has lavished on us.
Lahat ng ito'y bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So those who are born of God are born in the Spirit. The Holy Spirit testifies that they are children of God. Alam po ninyo, ang banal na Espiritu na mismo ang nagpapatotoo na anak ka ng Diyos. Minsan, medyo alanganing ka pa kasi siyempre, hindi naniniwala yung mga kapitbahay mo, kasama mo sa bahay, na anak ka ng Diyos kasi nga, they judge you according to your performance, according to your ginagawa. Siyempre, may mga pagkakamali ka, minsan bugnuting ka pa, minsan may inising ka pa, minsan wala kang tiyaga, minsan sumisigaw ka pa, minsan naman nagmamaktol ka, minsan di may drawing ang mukha mo. So, parang sabihin nila, ganyan ba anak ng Diyos? So, they are judge you because of your performance, because of what you're doing. But you have to establish in your heart that you are a child of God because the Bible says so. Hindi dahil sa sinabi ng asawa mo o ng sino man, the Bible says so. At etong pinakamaganda, ang Espiritu Santo nagpapatotoo na ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah. Hindi mo ba paniwalaan yung patotoo ng Espiritu Santo? Ang sabi rito, Romans 8:14, those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him, we cry, Abba, Father. Wow. The word Abba is, daddy or papa. Meaning, you are so much close in relationship. Meron kasing mga tumatawag ng tatay sa physical nilang tatay na hindi sila close. Diba? Kaya nga po, yung iba sa inyo, are you close to your father? Tatay mo siya. Tinatawag mo siya na ama, daddy, papa. Pero ang tanong, are you close to him? So the word Abba is you are close to him. Diba? Pupunta ka lang sa kanya kapag meron kang kailangan. Baong ko. Ayan. Dahil hindi kayo close, kapag hindi siya nag-response, umalis ka na sa loob mo. Diba? Pero praise God, our Father in heaven is so much in love with you. At kapag ito'y naintindihan mo, then the Holy Spirit will lead you saying, Abba, Father. Then, verse 16, the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Kaya nga po, ang isang taong naipanganak na muli, they know in their spirit that the Holy Spirit testifies that they are children of God. He is a child of God. Hallelujah. You are no longer a slave to sin. Alam po yun, yung slave dyan, dito po sa verse 15 sa TPT is, you did not receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough. But you have received the Spirit full of acceptance, or the Spirit of full acceptance. Wow. Kasi, yung spirit of religion, it always testify that you are not enough. Your goodness is not enough. Yan po ang spirit of religion. Hindi po spirit of religion ang tinanggap natin. Ang tinanggap natin ay espiritu na nagbibigay at nagpapatotoo na ikaw ay anak ng Diyos. And the Spirit is a spirit of full acceptance. Wow! The Holy Spirit always testifies, you are accepted in the family of God. Pakisulat nga po ninyo, I have received the spirit of full acceptance. I have received the spirit of full acceptance. Glory. So now that you are born again, you must establish in your mind and in your heart that the Spirit testifies full acceptance. Huwag ka nang maging estranghero sa pamilya ng Diyos. Enfolding you into the family of God, and you will never feel orphaned. Ibig sabihin, hindi mo na mararamdaman na ikaw ay pinapabayaan. You are not an orphan.
For as He rises up within us, our spirit join Him in saying the word of tender affection, Beloved Father. Oh, my beloved, Abba. Yung word na Abba is you are saying, Beloved Father. Pag sinabing beloved, so much in love with you. Alam mo ninyo, if you're gonna spend your time receiving the love of the Father, oh, alam mo ninyo, yan ang kalakasan ko talaga eh. The reason why I am enjoying life is that every time I close my eyes, I always acknowledge the love of the Father. And I always open up my heart and saying, Lord, thank you that the Holy Spirit is pouring out the love of the Father in my heart. Ang kalakasan ng isang tao ay ang tanggapin niya ang ibinubuhos na pag-ibig ng Ama sa kanyang puso. And you know what? The love of the Father is being poured out unto us every day, a brand new love. Glory to God. Wala kayong narinig? Araw-araw ang ibinubuhos ng Espiritu Santo na pag-ibig sa ating puso na kanyang ipinapatotoo ay brand new love. It is a brand new love. And that brand new love is what people needs to live in this world every day. Ang brand new love na yan, ang siyang magbibigay sa iyo ng kalakasan upang harapin ang anumang sirkumstansya, anumang difficulties o kahirapan sa buhay na ito. Ang brand new love na yan, ang siyang magbibigay sa atin ng karunungan upang nang sa ganon, mapagtagumpayan natin ang anumang sitwasyon na dumarating sa buhay natin. Ang brand new love na yan ang magbibigay sa iyo ng kagalakan sa buhay na ito. At ang brand new love na yan ang magbibigay sa iyo ng kaunawaan na merong magandang kinabukasan para sa iyo. Ang brand new love na yan ay binubuhos ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ang magbibigay sa iyo ng katapangan o boldness na ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. At ang brand new love na yan ang siyang magbibigay sa iyo ng comfort at pagyakap ng Diyos sa buhay mo araw-araw upang ikaw ay ngumiti at maging mapayapa, masaya buong buhay mo. Glory! Kaya receive the brand new love of God every day. That is the work of the Holy Spirit to pour out the brand new love of God. Testifying that you are a child of God. This is born again. If you are born again, you are always aware of the brand new love of God. Kaya nga po kagalakan mong pumupunta sa mga pagpupuri, sa pagtitipon. Minsan pagod na pagod ng katawan natin, pero magpapalakas niyan, grabe. Kapag nabuhusan ka ng pag-ibig ng Diyos, that brand new love of God, every day, talo mo pa ang namasahe, talo mo pa ang nagsauna, talo mo pa ang nagpa-spa, talo mo pa ang kumain sa piyestahan. Kasi kung kumain ka, lalo ka pang hingalin no? Pag kumain ka ng marami, para lalo ka pang maghina, no? Pero sa Espiritu Santo, when you are, the Holy Spirit poured out God's brand new love every day, and you receive it, oh, I tell you, blooming ka pa. Para kang nagpa-spa, higit pa, at para kang nagpa-facial, higit pa, para kang bagong ligo, higit pa. Amen? Kaya press na press ka, blooming na blooming ka. Kaya ang taong tumatanggap ng brand new love ni Lord every day, ang kanyang buhay ay paganda ng paganda. Glory! Hallelujah! Now, born again people are delivered from darkness to light. You are delivered from darkness to light. We are in this world, but we are not of this world. Colossians 1:13 says, He has rescued us and has drawn us to Himself from the dominion, rule of darkness, and has transferred us, delivered us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption because of His sacrifice, resulting in the forgiveness of our sins and the cancellation of sin's penalty. Wow. Establish this in your heart. You are transferred from darkness to light. Cancelled na ang kasalanan mo. Ang born again person ay cancelled na ang kasalanan niya. Amen? Ano sabi doon? Cancellation of sin's penalty.
because of the sacrifice of Jesus that results to the forgiveness of our sin. Kaya po, sin to a born-again Christian is no longer an issue. Ibig sabihin, hindi na yan ang dahilan para hindi ka makapasok sa langit at hindi na rin yan ang dahilan kung bakit hindi ka makakatanggap ng pagpapala. Of course, hindi po natin sinasabi na pwede nang magkasala. Of course not. That's not what we say here. Because our focus, if you are born again, is you have to focus on what you have, who you are, and you are focused on the power of God living in you and the love of God that being poured out unto you every day. Ako'y naniniwala ng isang taong tumatanggap at puspos ng pag-ibig ng Diyos araw-araw ay walang isipan sa mga bagay na marumi at kasalanan. Nga po, ang tao, turuan mo na mabuhay sa pagiging sino siya at siya'y may in love sa Diyos. Pero kung tunuin mo siya ng good manners and right conduct, kahit anong good manners and right conduct ang ituro mo, kung wala siyang bagong nature ng Diyos, then hindi siya makakapamuhay ng kaaya-aya sa mata ng Diyos. So, born-again people can no longer penetrated by sin because the seed, the life of God, remains in them. Alam niyo ba yon? Kapag ikaw ay tunay na ipinanganak na muli, you must know sin could no longer penetrate in you. Hindi ka na niya kayang haluan pa, ikontamina ang kasalanan sapagkat ang kasalanan ay tinanggal na ng Diyos sa atin. Wow! Hallelujah! Do you understand what I'm saying here? So hindi ibig sabihin, pwede na magkasalanan. Hindi, tinanggal na nga ng Diyos ang kasalanan eh. Hindi na pwede mag-penetrate ngayon. Ang sabi ng 1 John 3:9, whoever has been born of God does not sin. For his seed, the life or nature of God remains in him. And he cannot sin because he has been born of God. Wow! Ang sin, hindi pwedeng pumasok sapagkat ang kasalanan, sapagkat ang buhay ng Diyos ay nasa sayo na. Amen? So, a born-again Christian can no longer penetrated by sin. Ibig sabihin, the seed, the life, the nature of God remains in you. Glory to God. Hallelujah! And then the last one, born-again people are living in the kingdom of God. We are now living in the kingdom of God. Congratulations because you are now in the kingdom of God. Pakisulat nga po ninyo, I am now living in the kingdom of God. You are living in the kingdom of God now. And you know what's the kingdom of God? It's not all about, the kingdom of God is not a matter of rules about food and drink. But it is the realm of the Holy Spirit. Yan. It is the realm of the Holy Spirit. Meaning, kahit tayo nandito sa lupa, nananahan sa atin ang kaharian ng Diyos, at tayo nasa kaharian ng Diyos, in the realm of the Holy Spirit, we are enjoying life. We are enjoying righteousness. We are enjoying peace. We are enjoying joy. And that is the kingdom of God. Hallelujah. To those living in the kingdom of God, they are enjoying righteousness, peace, and joy. Kaya lagi po nating nababanggit, may the peace of God, the joy of God, the love of God, the righteousness of God be to you. Enjoy that kingdom of God here on earth. So again, those born-again people are living now in the kingdom of God. Kaya walang malungkot, walang problematic, walang hindi maidrawing na mukha sa isang taong ipinanganak na muli sapagkat sila'y nabubuhay sa kapayapaang kagalakan at katwiran ng Diyos. Glory! Hallelujah! Shall we give God a hand of praise? Amen! Praise the name of Jesus! Glory to God!